Nahuli ka mang pananambang sa isang radio anchor sa Roa City sa Capiz. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 5 ng umaga kanina, kita ang sasakyan ng biktimang si Jay Lavapiés na binaril hanggang dumiretso ng gutter sa bahagi ng Barangay Cagay. Nakasombrero at may takip sa mukha ang gunman. Mabilis siyang tumakas kasama ang kasabot na nakamotorsiklo. Ligtas at walang tinamong sugat si Lavapiés na papasok noon sa trabaho. Hinala nila may kinalaman sa trabaho ang motibo ng pamamaril. Na-recover sa crime scene ang basyo na pinaniniwala ang caliber 9mm. Kinondena na ang insidente ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, gayon din ng Presidential Task Force on Media Security na nag-utos din ng investigasyon. Mga kapuso, ikinababahala ng mga residente ang tila takaw sunog ng mga kawad ng Meralco sa kanilang barangay sa Caloocan City. Madalas umano itong magningas lalo kapag umuulan. Pina-actionan yan ng inyong Kapuso Action Man. Hindi magandang panahon na sinabayan pa ng pailaw. Malayo pa ang bagong taon at hindi ho yan fireworks show, kundi mga kawad ng kuryente ng Meralco na gabi-gabi umanong nagbabantang magliyab. Mga kapuso, sa kada raw uulan at mababasa ang mga kawad ng kuryente na ito na nasa aking ibabaw, imposibleng hindi raw ito magningas at magliyab. Personal ko po itong pinuntahan ngayon at nakita ko po ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito. Simula pa po nung March dahil muntik po nagkaroon ng sunog dito, and then nung nag-apoy po itong mga wire na to, sunod-sunod na po yun na madalas po may pumuputok na transformer. Anong pangambang dulot ho niyan? Sobrang napakalaking pangamba po ang dulot sa amin dito. Sa akin, lalo na po kasi talagang tabi ng bahay ko, and sa akin pong mga kalugar kasi muntik-muntikan na po laging magkakasunog. Pati po mga anak ko, may nervyos na, wala na po kaming safety. Tuwing kailan nyo nasasaksihan, Mrs., na yan nagniningas, umaapoy? Nag-aapoy po itong madalas, lalo na po pag umuulan. Nailapit na raw nila sa Meralco ang problema, pero Ang sabi po, may project naman daw po na gagawin dito. Hindi ko nga lang po, sir, alam kung kailan. Gusto ko po nang madali ang aksyon kasi wag na po sana nating hintayin na mauwi pa sa hindi magandang pangyayari. sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Anila, nagtungo na ang kanilang crew sa lugar at isinaayos ang sumbong hinggil sa nagniningas na mga kable ng kuryente. Para sa pangmatagalang solusyon, pinoproseso na raw ng Meralco ang technical requirements at permit para mapalitan ang mga metro ng kuryente sa area. Target nilang magdakda ng mas makabago at mas modernong elevated metering transformation para maisaayos na rin ang mga nakalundong kable. Kapag meron ng permit, agad daw nilang sisimulan ang pagsasaayos ng mga kable at pasilidad ng kuryente sa lugar. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happening. Mom and dad-to-be na sina Rere Madrid at Kai Soto inanunsyo ang kanilang pregnancy. Very emotional ang daddy ni Rere habang all out ang support ng kanyang kapatid na si Ruru. Nagpasalamat din si Rere sa girlfriend ng kanyang kuya na si Bianca Umali dahil tinulungan raw siya nito na ibalita ang pregnancy sa kanilang family. The certified island girl Shuvi Etrata is back! Enjoy si Shuvi sa pagsasurf sa Siargao. Pagiging maingat sa mga nakikitang impormasyon online ang tinalakay nina I Believe host Chris Chu at anak TV President Elvira Yap Go sa B1 Tama Talk sa GMA Network Studios. Present dyan ang aabot sa 100 students mula sa iba't ibang colleges at universities. Napag-usapan din ang tamang paggamit ng AI o Artificial Intelligence.
Muling gumawa ng kasaysayan si Filipina tennis superstar Alex Ayala dahil siya ang kauna-unahang Pinay na maglalaro sa isang Grand Slam tournament bilang isang seeded player. Muli kasing umakyat si Ayala sa top 30 ng WTA rankings dahil yan sa maganda niyang performance sa Berlin Tennis Open, kung saan tinalo niya ang world number 2 na si Elena Rybakina at ngayon world number 8 na si Elena Svitolina para makapasok sa semifinals. Sasabak si Ayala sa Wimbledon Championship sa London na magsisimula sa susunod na linggo. Bago yan, lalaban muna si Ayala sa Bad Homburg Open sa Germany. Nakakatambal rin niya sa women's doubles event si tennis legend Venus Williams. At kaugnay pa rin ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Isinailalim na sa paraffin test ng mga menor de edad na suspect. Isa po sa kanila ang nakamaskara umano ng mamaril. Live mula sa Tacloban, Leyte, nakatutok si Rafi Chiba. Rafi. Emil, narito nga tayo ngayon sa labas itong San Jose National High School kung saan nangyari nga yung pamamaril alas 9 kaninang umaga kung saan 3 estudyante ang namatay. Base sa impormasyon na ating nakuha mula sa Tacloban Police Station 1 na nakakasakop dito sa lugar, na proseso na ng mga Scene of the Crime Operatives o SOCO itong lugar. Matipid sa impormasyon ng Police Station 1 dahil ongoing pa raw ang kanilang investigasyon. Ang 2 suspect na 14 at 15 taong gulang dinala na sa ospital para sa ilalim sa medical examination at paraffin test. Dahil nga minor de edad, DSWD ang pangunahing magkukustodiya sa kanila ayon sa isang investigador na ating nakausap. Sa huling tala, 11 ang sugatan sa pamamaril pero posible pa raw yang madagdagan. Dahil nagkagulo kanina at kanya-kanya ng takbuhan palayo ang mga estudyante nang magsimulang mamaril ang 2 minor de edad. Posible may mga nasugatang hindi pa raw na-account ng mga investigador. Nakausap naman natin ng isang ina kanina na ang 2 anak ay nasa katabing kwarto lang kung saan namaril ang 2 suspect. Tumanggi siya magpakita ng mukha dahil traumatized pa raw siya sa nangyari. Naroon daw siya mismo nang maaresto ang isa sa mga suspect. Agad daw kasi siyang sumugod sa eskwelahan nang marinig ang putukan. Kwento ng kanyang anak, nakamaskara ang isa sa mga suspect. Ang isa naman, walang takip ang mukha. Bago lumabas ng kwarto, nakunan pa raw ng kanyang anak ang sitwasyon sa loob ng kwarto kung saan nangyari ang pamamaril. Nakausap din natin ang isang guro na naroon mismo sa kwarto at binaril pa mismo ng isa sa mga suspect pero milagrong hindi tinamaan. Ang guro, kumpensitong random ang ginawang pamamaril ng mga menor de edad na mga suspect. Narito ang pahayag ni Christine, ang inang ating nakausap. Yung mas bata po, nagmaskara daw, nag-face mask. Pero yung mas matanda na 15 years old, walang takip ang muka. Yung mga anak ko sumakit yung ulo ng bunso kasi sa aligaga kanina. Ngayon lang ay kinumpirma ng Eastern Visayas PNP na 11 nga yung hiling bilang ng mga sugatan ng gunshot wounds doon sa nangyaring insidente. 6 sa mga sugatan ay mga babae at 5 ay mga lalaki. Sila naman daw ay nasa mabuti ng kalagayan. Yung 2 suspect nga ay sumasailalim pa rin sa paraffin test at medical examination at inaasang ididiretso na sa kustodiya ng DSWD sa isang center dito for children in conflict with the law sa barangay Tagpuro. Yan ang latest mula rito sa labas ng San Jose National High School sa Tacloban. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Bago pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, malinaw na ang kanyang posisyon na dapat umanong i-dismiss ang mga articles of impeachment. Pero maaari nga ba yun na ma-dismiss ang kaso bago pa magkaroon ng paglilitis? Ang basa ng mga legal experts sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court, sinabing dapat i-dismiss o ibasura ng korte ang mga articles of impeachment dahil depektibo anya ito. Kapos umano ang basehan nito sa isinasaad sa konstitusyon. Wala rin anila sa mga aligasyon ang may sapat na basehan para sabihin na ito'y culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes o betrayal of public trust. Ayon sa kampo ni Duterte, hihintayin nila ang desisyon ng impeachment court bago magsimula ang pagdinig.
yan yung mga affirmative defenses, no? And in any trial naman, kahit sa RTC, before trial proper starts, no, a ruling must be made on the affirmative defenses. So we'll see. That's something that we should ask the impeachment court, no, kung kailan yung affirmative defenses. We'll just comply with whatever happens. January 16, 2012, sa pagbubukas ng impeachment trial noon kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, sinubukang harangin ng kanyang kampo ang tuluyang paglilitis sa kanya. Naghain sila noon ng mosyon para sa isang preliminary hearing para husgahan ng korte kung naaayon sa konstitusyon ang inihaing complaint laban kay Corona. Dahil kung hindi, dapat daw ibasura ng korte ang reklamo. Pero hindi ito pinagbigyan ng korte at sinabi ni Noy Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Juan Ponce Enrile na bukod sa wala sa rules ang pagsasagawa ng preliminary hearing, nakasaad din sa konstitusyon na oras na matanggap ng Senado ang isang verified complaint, dapat itong litisin hanggang magkaroon ng verdict o hatol. So, kahit papaano, pagtingin sa atin, no, wala doon sa rules yung early dismissal kasi ang focus dapat ay yung ebidensya. Kung nariyan na yung ebidensya sa pananaw ng Senado, dumaan na to sa House of Representatives. No? Kung nariyan na yung ebidensya ng prosecution, nariyan na yung ebidensya ng depensa, bakit pa kailangan ipagpaliban gamit yung teknikalidad? So, yung procedure ng Senado, tinutulak talaga ultimately doon sa pagpapalabas at pag-assess ng ebidensya laban doon sa impeachable officer. Sa July 6 na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ayon sa isang dating maestrado ng Korte Suprema, mayorya lamang ng kabuang bilang ng mga senator judges ang kailangan para manalo o matalo ang isang mosyon. Ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kung ituturing ng mayorya ang sagot ni Duterte bilang isang motion to dismiss, pwede itong questionin ng prosekusyon sa Korte Suprema. Sa basehan na ayon sa konstitusyon, dapat litisin ang mga tinanggap na articles of impeachment. Kung pagbibigyan kasi ang isang motion to dismiss, hindi na ito magtutuloy sa paglilitis. Dagdag ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase, pwede mangyari na paboran ng mayorya ang motion. Yes. So, tama naman na pagdating doon sa Senado, ultimately, yung majority ang nagdedesisyon. No? So, bagaman wala sa rules ng impeachment yung pagdidismiss at this stage and wala din siya sa constitution at sa practice ng saligang batas. Hinihingan namin ng pahayag ang mga senador. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Muling nakapagtala ng insidente ng pananaksak sa isang paaralan sa Cavite. Ang suspect, isang 18 taong gulang na sinaksak ang kanyang kaeskwela matapos umunong magkainitan. Ang tugon naman diyan ng punong guro ng paaralan sa pagtutok ni Mariz Umali. Sabay ngayong iniimbestigahan ng pulisya ang magkasunod na insidente ng pananaksak sa magkaibang paaralan sa Cavite. Sa naunang insidente sa isang private school sa lungsod ng General Trias, 7 grade 5 student ang nasugatan at naospital ng tamaan ng iwinasiwas na kutsilyo na isang grade 8 student. Sa classroom po ng grade 8, pinasok po niya yung classroom po ng mga grade 5. Accordingly po, nasa meeting daw po yung mga teachers. Bigla na lang daw po yung appearance po ng grade 8 and then yun na nga po, may mga nahagip po siya ng kitchen knife. Tinitignan ngayon ng pulisya ang anggulong may depresyon ang nagwasiwas ng patalim. Initially, it was found that, although not yet confirmed, it was found that the suspect or the person of interest was suffering from some depressive condition. Maayos na ang kalagayan ng mga biktima. Isinantabi na ang anggulong bullying o away sa pagitan ng mga biktima at nang nagwasiwas ng kutsilyo na isang 14 anyos na transferee at di nila kilala. Ano't ano pa man is nasa ilalim na raw ang nasabing individual sa psychosocial support gayon din sa guidance counseling. Sa Cavite National High School naman sa Cavite City, dati nang nag-away ang 18 anyos na suspect at ang sinaksak niyang kaeskwela. Nagkaayos naman na raw sila noon pero muling nagkainitan. Ayon sa kanilang principal, naganap ang insidente habang break time. Meron na po ang pagtatalo, nagkaroon na rin po ng enkwentro sa labas ng school sa mga nakaraang araw. At sadya pong dahil mag-aaral po namin sila sa aming school, nadala po nila yung away sa loob ng eskwelahan. Bago ang saksakan ay nagkauntugan at suntukan muna ang dalawa. Meron pong patalim na binunot na nakatago sa kanyang sapatos at yun po, nasaksak niya na nga po yung pong estudyante na kaaway niya. Agad namang umawat umano ang mga guro at itinakbo sa ospital ang biktima. Hindi naman tumakas ang suspect dahil may mga tama rin ng suntok. Agad po siyang
na ihiwalay, na ilagay po siya sa guidance office. Tinatawag po yung kanyang parents, ginamot po yung kanyang sugat. Nakatakdang magdaos ang paaralan ng psychosocial services para sa mga mag-aaral at guro, lalo na sa mga nakasaksi sa insidente. Patuloy ang koordinasyon sa paaralan ng Philippine National Police at pagkapatrolya sa paligid ng paaralan. Sa atin, sa mga schools, these are zones of peace, di ba? Hindi po tayo basta-basta pwedeng pumasok ang pulis dyan na naglalakad sa loob na armado. Dahil may hiwalay ring pamamaril naman sa isang paaralan sa Tacloban City, inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Education o DepEd na paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Pero hamon ang kakulangan ng pondo para sa mga X-ray machine, metal detector at karagdagang security guards. Kaya mahigpit na makikipag-ugnayan ng PNP sa mga barangay at tutulong sa mga tanod sa pagmamatsyag at pagsiyasat sa mga pumapasok sa mga paaralan para hindi sila makapagdala ng mga armas. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang nasawi sa magkahiwalay na airstrike ng Russia sa Ukraine. Isang barko naman ang pinasabog ng Amerika sa Caribbean dahil sa banta umano ng mga narco-terrorists. Yan at iba pang balitang abroad sa pagtutok ni Mark Salazar. Isa ang patay sa airstrike ng Russia sa Odessa region ng Ukraine kahapon. Ayon sa regional governor ng Odessa, target ng Russian airstrike ang isang agricultural facility kung saan ilang sasakyan at mga fuel storage ang nagliyab. 3 residente ang lubhang sugatan. Inatake rin ng Russia ang isang residential area sa Zaporizhia, Ukraine. Isa rin ang nasawi at 3 ang sugatan. Ilang bahay naman ang nasunog. Ayon sa Ukrainian Authority, 9 na drone strike ang naitala sa lungsod. Samantala sa bahagi ng Caribbean, pinasabog ng mga sundalong Amerikano ang isang barkong pinapatakbo umano ng grupo ng mga umano'y narco-terrorist. 6 na sakay ng barko ang nakaligtas at hinahanap na ng US Coast Guard. Tinawag naman ng ilang grupo na extrajudicial killing ang ginawa ng US military. Sumabog naman ang isang pabrika sa industrial zone ng Ras Laffan, Qatar. May ilang napaulat na sugatan. Wala namang idinulot na leak ang insidente na dapat ikatakot. Isa umano itong technical accident ayon sa Qatar Interior Ministry. Ang lungsod ng Ras Laffan ang may pinakamalaking operasyon ng liquefied natural gas processing sa Qatar. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Pilot episode pa lang, instant favorite agad ng marami ang Kapuso Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song. Tinutukan yan ng mismong mga bida kasama ang kanilang fans. Ang kilig highlight, ichichika ni Aubrey Carampel. Full of kilig agad ang pilot episode ng bagong GMA Public Affairs romance series na You're My Favorite Song. Ramdam yan sa watch party ng fans sa Quezon City na dinaluhan ng cast ng serye na sina Heath Fornales, Gio Mana at Lee Victor. Dito ipinakita ang first encounter ng mga karakter ni Heath as Miguel at si Angel, played by Caprice Cayetano. Thankful ang cast sa all-out support ng fans. I'm just so happy po na nakapanood po kami ng first episode po ng You're My Favorite Song and napupuno po yung heart ko ng kasiyahan po dahil nandito rin po sila lahat to watch with us. I'm so happy we have such an amazing crowd dito sa watch party na to. And the 5 million views, I didn't expect it to get that high but it definitely reached my expectations, so I'm very proud of what we have. Grabe yung mga emotions ko, nagulat, natuwa, natatawa, kinikilig, lahat naramdaman ko dun sa pilot episode. May pasilip na rin sa mga karakter ni na Marco Masa na gumaganap na bilang Zion at Clifford as Calix. Kahapon, back-to-school themed fan meet ang dilaluhan ng soon-to-be rivals ng You're My Favorite Song na sina Caprice at Clifford. Enjoy silang dalawa sa pakikipag-bonding sa fans at sumubok din ng arcade games. Sobrang na-appreciate ko po yung effort ng mga Capford fans kasi pinag-isipan po talaga nila at minake sure po nila na mag-e-enjoy po talaga kaming lahat. Pati po itong mga uniforms na suot namin, sobrang cute po. Just super grateful na grabe talagang effort at support nila sa amin ni Caprice and masasabi din namin na we will do our best sa
we will do our very best para sa inyong lahat para mabawi din namin yung grabeng lakas na support. Ang ibang cast ng series na sina Princess Aliyah, Cairo Lazarte, Andre Fajardo, Gio at Lee, nakisaya naman sa Kapuso Morning Show ng unang hirit. Game silang sumayaw to the tune of Amba, ang debut single ni Princess Aliyah. Nagbahagi rin sila ng kanilang excitement at mga dapat abangan sa series na napapanood every weekday sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.